Hello freelancers, January 2025 na po. Pwede na tayo mag-file ng annual income tax return for the year 2024. Start of filing January 1, 2025 at ang deadline ay April 15, 2025. Para doon itong video na to, I will share a quick guide para may susundan ka sa pag-file ng ITR mo. My name is George. I'm a freelancer's tax advisor at JA Consulting. What we do is we are empowering online freelancers through simple and stress-free tax compliance. Let's start. First scenario po tayo, freelancer professional BIR registered January 2024 and prior years. Ito po ang gagamitin nyo na guide. First step is BIR Certificate of Registration dahil doon nakalagay kung ano ba ang kailangan nating i-file. So ito ang BIR Certificate of Registration ko. Ang nakalagay ay isang 1701, ito yung annual income tax return, at isang 1701Q quarterly income tax return. At ngayon, ang kailangan po nating i-file ay ang annual income tax return. Let's start sa EBIR. So i-fill out lang natin yung TIN. Pag dati nang nakasave ang profile natin, click lang natin yung tab, mag-auto fill out na ang information natin. List of BIR forms is 1701A. Click fill up, click OK. And then start na po tayo. Number 1, for the year 2024. Itong EBIR nakalagay 2025. Papalitan po natin ng 2024. Number 2, no. Number 3, no. Number 4, automatic. 5, automatic. Number 6, taxpayer type, professional. Number 7, 017, income from profession, 8%. Number 8 and 9, automatic. Number 10, date of birth. 9A yung zip code, automatic po. Email address, 11, automatic. Citizenship, manual po siya nilalagay. 13, no. 14, blank. 15, automatic. 16, kung ano pong civil status. Pag married and with income ang spouse, click na lang po natin ang separate filing. And then, that's it. Click po natin yung validate. Pag validation successful, ibig sabihin na fill out ko na lahat ng required information sa page 1. Click OK and click edit. Punta po tayo sa next page. And then dito tayo sa number 47. Dito ang 8% income tax rate, taxpayer. 47, dito natin ilalagay yung income natin from January 2024 to December 2024. So sa example natin, ito po ang income ko for the year 2024. Total of 840,000 based sa aking income summary. Ayan ang ilalagay natin dito, 840,000. 48, 0, 49 automatic, 50, 51, 0, 52, and 53 automatic. 54, very important po. Ilalagay natin manually yung non-taxable income na 250,000 per year. 55, automatic. 56, tax due, 47,200. 57, 0 po. 58, meron po akong binayaran sa aking previous quarterly ITR. Dito po natin siya ilalagay para mapangbawas dito sa tax due natin na nakalagay sa 56. In my case, ito siya. First quarter, wala po akong binayaran. Hindi pa lumagpas ng 250,000 ang income ko. Second quarter, yung una kong bayad ng quarterly ITR, 18,400. Third quarter, nagbayad po ako ng 9,600. Total of 28,000 pesos. Dito po siya ilalagay sa number 58. Tax payment for the first 3 quarters, 28,000. 59 to 63, 0 po. Total tax credits or payments ko is 28,000. Kaya may tax payable pa po ako na 19,200. Click validate. That's it. Tapos na po. Pwede na natin siyang isubmit. Click submit final copy. Click OK, and this is the last step, mag-OK sa Terms of Service Agreement. Hindi ko na po siya gagawin dahil for example, purposes lang po ito. I will share yung final output. So ito po yung final output. Page 1, i-print out po natin ng PDF. Ayan siya, 19,200 ang kailangan kong bayaran. Ito yung page 2. Page 3 po yung tax return receipt confirmation or yung BIR email confirmation na proof na nakapag-file na po ako online ng aking income tax return.
Kapag na-receive ko na po ito, pwede ko na pong bayaran ang aking tax due. We prefer Maya. So ito po yung example ng payment reference via Maya. Meron pong 20 pesos na service charge si Maya, kaya make sure nakasama siya sa laman ng Maya ninyo. So total na babayaran ko is 19,220. So ganyan ang final output ng annual income tax return year 2024. So that's it. Tapos na po tayo sa scenario 1, freelancer professional, newly BIR registered. In this scenario, kaka-register ko lang ng April 9, 2024, pero kailangan ko na pong mag-file ng annual income tax return for the year 2024. First step po, i-review natin yung BIR Certificate of Registration. Ito siya, very important document. Bukod sa ito yung proof na registered tayo kay BIR, dito rin po nakalagay sa Certificate of Registration kung ano ba ang mga tax return ang kailangan kong i-file or i-comply kay BIR. Nakalagay dito sa tax types. Dalawa lang naman siya, isang annual income tax return at isang quarterly income tax return. Since December po ang aking registration, kailangan ko na pong mag-file ng annual income tax return year 2024. Proceed na po tayo sa filing using eBIR software. Ito po yung software na ginawa ni BIR na gagamitin natin sa pag-file ng ating quarterly income tax return at annual income tax return. Lahat po ng information dito sa profile ay dapat po ay nakabase sa ating BIR Certificate of Registration. Ita-transfer lang po natin siya. So ayan po, dapat lahat ng details ay tama, lalong-lalo na po itong email address dahil dito po magre-reply si BIR ng ating proof of filing or yung tax return receipt confirmation. List of BIR forms, ang gagamitin po natin ay BIR Form 1701A. Ito ay para sa mga freelancer na naka 8% income tax rate option. Start na po tayo. Number 1, year 2024. Number 2, no. Number 3, no. Number 4 and 5, automatic. Number 6, professional. Number 7, 017, income from profession, 8% income tax rate. 8 and 9, automatic. 9A automatic, 10 manual po ang date of birth, email address automatic, citizenship manual po siya nilalagay, 13 no, 14 blank, 15 0, 16 married, depende po kung ano ang civil status nyo. For married na ang spouse ay may income, ang piliin po natin ay separate filing. And that's it. Click natin validate, click OK, and then click edit dahil mag-fill out pa po tayo sa page 2. Click next, and then dito po tayo sa number 47. Dito po sa 47A, ilalagay ang income ko from December 9 to December 31. Ito po ang income ko, total of 120,000 from December 9 to December 30. Siya po ang ilalagay dito. So 120,000. 48,049 automatic, 50, 051, 052 automatic, 53 automatic, 54. Very important po dahil first filing mo, newly BIR registered ka, huwag mong kakalimutan, ilagay dito ang non-taxable income na 250,000. Manual po yan nilalagay. Kaya ang taxable income ko ay negative pa po. Hindi pa ako lumalagpas ng 250,000. So, wala po akong tax na babayaran. Tax due is 0. That's it. Tapos na po. Click validate. Click OK. Balik tayo sa page 1. So, ayan siya guys. 0 ang tax due. Pwede na natin siyang i-file online. Submit final copy. Click OK. And this is the last step, mag-agree or click OK sa Terms of Service Agreement. Hindi ko na po siya gagawin dahil ito po ay for example purposes only. Make sure lang na mabasa nyo po na successfully submitted yung ITR nyo. Ito po yung example. Minsan kasi hindi po nagsasuccessfully submitted, pwedeng sa internet or for whatever reason. I-resend lang po natin siya. Dapat mabasa nyo yung submit successful.
Very important po yan. And after that, hintayin na lang po natin sa email yung BIR Tax Return Receipt Confirmation. Ipapakita ko po yung final output. Ito po yung final output. Page 1, yung ITR. I-print out po natin ng PDF. Page 2. Ito po yung page 3. BIR email confirmation. Ang proof na nakapag-file po ko ng aking annual income tax return. So 3 page lang po siya dahil wala naman pong tax payment. So that's it. Frequently asked questions. Number 1, paano pag may decimal ang total income ko? Kailangan mo pong i-round 0.49 and below, round down, 0.5 and above, round up. Number 2, kailangan pa ba pumunta sa BIR after mag-file at magbayad? The answer is hindi na po. Ang pag-file ng ITR ay online na. Ang pagbayad po ng ITR ay pwede ring online or pwede rin sa BIR Authorized Agent Bank. Hindi na po sa BIR office. Number 3, pwede ba magbayad sa bangko? The answer is yes. Pwede pa tayong magbayad sa BIR Authorized Agent Banks. Number 4, paano ko makukuha ang ITR ko? Hindi po si BIR ang nagsesend ng ating income tax return. Kung napanood nyo yung ating scenario 1 and scenario 2, tayo po ang mag-print out ng sarili nating income tax return. So sa atin po mismo, manggagaling ang ating ITR. Number 5, pwede ba magbayad after ng filing date? Example, nag-file ako ng January 20, pero sa March 11 ko pa mababayaran. The answer is yes, pwede po na mag-file muna tayo and then bayaran natin kung kailan po available ang funds natin. Ang pinaka-importante lang po, bayaran natin on or before the deadline, April 15, 2025. Dahil po pag lumagpas tayo doon, considered late, may penalty po yun kay BIR. Number 6, pwede ba bayaran ko ng tax due ko kahit hindi ko pa nare-receive ang tax return receipt confirmation? Ang recommendation po natin, hintayin muna natin lagi ang email confirmation bago tayo magbayad ng ating income tax. Pero ang only scenario na babayaran mo na ay pag deadline na po, for example, April 15, 2025 ka nag-file. Tapos hapon na, wala pa rin yung email confirmation. Usually kasi niyan, pag deadline po tayo nag-file, matagal po nare-receive. Minsan umaabot pa po ng 1 linggo. Possible yon. So, sa ganong scenario, bayaran mo pa rin ng April 15 kahit wala pang tax return receipt confirmation. Dahil kung hindi ka nakapagbayad on time, on deadline ng April 15, meron na pong penalty yon. Number 7, wala akong tax na babayaran. Ano ang next step? After ko mag-file ng ITR, ang pinaka-last step na po ay i-back up natin ang ating income tax return, pati ang email confirmation, i-print out natin ng PDF at i-back up po natin online. You can use Dropbox or Google Drive. And then yun, okay na po yun. Number 8, kailangan ko bang pirmahan ang ITR ko bago i-submit for requirement purposes? The answer is yes. Lagi po nating pirmahan ang ating income tax return bago po natin ito gamitin or i-submit for whatever requirement purposes. Number 9, may TIN na ako. Pwede ba mag-file kahit hindi pa ako BIR registered freelancer? The answer is hindi po pwede. Kailangan po muna natin mag-register sa BIR as a freelancer para ma-receive natin yung BIR Certificate of Registration. Doon po nakalagay kung ano ang kailangan nating i-file or i-comply kay BIR at isa na nga doon ay ang income tax return. So that's it guys, mag-file na po tayo ng maaga, huwag po tayong magpapalate para wala po tayong late filing penalty. Malaki po ang penalty at hassle pa po ang mag-process ng BIR penalty. Pag may question po kayo and concern, dito na lang po sa ating community of BIR registered freelancer para masagot ko at ng mga co-freelancers nyo ang mga tax questions nyo. More power sa freelancing nyo this year 2025. More clients to come. Stay safe.